Ang pag-unawa sa ugali ng mga bata ay mahalaga upang matukoy ang mga sinyalis na maaring magpahiwatig ng mas malalim na isyu. Awit 127:3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Nakakatuwang pagmasda ng ating mga anak habang sila ay lumalaki. Masaya sa puso bilang magulang na ating nasusubaybayan ng ating mga anak. Ngunit kalakip nito ang mabigat na responsibilidad na nakaakibat sa ating mga magulang. Lalo't binabago tayo ng panahon at modernisasyon. Ngunit ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at bantayan upang lalo nating maunawaan ang ating mga anak habang sila ay maliliit pa? Sa ating mga mata, ang mga bata ang pag-asa ng bayan, puno ng pangarap at potensyal. Ngunit sa kabila ng kanilang ngiti, may mga pagkakataon sila rin ay nahaharap sa mga hamon at pagsubok na hindi natin nakikita. Dapat tayong lumahok sa kanilang paglalakbay at bigyang halaga ang kanilang mga pangarap. Magandang araw, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. At syempre, magandang araw din po mula sa parte ng norte ng Palawan, ang Calamianes Group of Islands, Busuanga, Coron, Colyon, Linapacan, at El Nido, Rojas at San Vicente. Ayan, hindi rin pauhuli ang ating mga kabeni mula sa bayan ng Dumaran, Araceli, Cuyo, Agutaya, Magsaysay, Nara at Aborlan. At magandang araw din sa ating mga ka-4-piece bene mula sa Quezon, Sofronio, Brooks Point, Rizal, Balabac at Batarasa. Ayun, syempre, maganda at natataon yung topic natin ngayon, Ma'am Miriam. Yes. Alam mo yan. At siya ay may kinalaman syempre sa atin pong compliance. Ano po? Ayan, magandang topic ito para sa ating mga beneficiaryo ngayong araw po. Lalo na yung may anak na 3 to 5 years old. Yes, yan yung nagsisimula pa lang ang ating mga anak kung paano makinig at maturuan yung ating mga anak. Kung titingnan natin sa ating compliance, kadalasan ang mga batang 3 to 5 years old ay nandoon sa mga hindi pa kayang makisalamuha or hindi nagpapaiwan sa school na kung saan ay nagiging dahilan ng kanilang non-compliance. Kasi nga, pine-prepare o inihahanda pa lang natin sila para makitungo doon sa mga kalaro, kaklase at hindi mga kakilala, mga teachers sa school. At na first time lang nilang nakikita. Kaya minsan, hindi natin na ipiprepare o na ihahanda ng maayos yung mga anak natin. Minsan nabibigla, no? Merong mga ganong mga sitwasyon sa mga anak natin na nangyayari at hindi maiiwasan. So, ano ba yung connection niya sa topic natin, Ma'am Nessie? Kaya ngayon, pag-uusapan po natin kung paano natin i-address yung mga common behavior po na nakikita natin sa ating mga preschool children. At mas papalawigin pa po yan, aalimin natin ang mga dahilan or sanhi at ano yung maaari nating gawin para mas matulungan po natin yung ating mga anak na 3 to 5 years old na makapag-cope up doon sa pag-aaral na hinihiling natin po, no? At syempre, Ma'am Nessie, may inimbitahan po tayong speaker na bihasa o talagang ito yung pinagdalubhasa niya na topic, no, na isa siyang psychologist nga. So, matutulungan niya tayo kaya tayo nag-imbita ng speaker po ay para mas maipaliwanag natin ng maganda at maayos yung mga behavioral red flags ng ating mga 3 to 5 or preschool children. Ayun. Ayan. Bago natin ipakilala yung ating speaker, ma'am, handa na ba yung lahat? May ballpen at notebook na ba para po Yes. hindi makalimutan yung ating mga pag-aaralan ngayong araw? So, papakilala na po ng ating SO3, Ma'am Nessie Bolin Palaw, ang ating magiging speaker for today. Ayun, isa at ikinakagalak ko po na ipakilala sa inyo. Dati rin po namin siyang kasamahan, ako po personally. Siya po ay isang lisensyadong psychologist. Siya ay practicing psychologist sa clinical and organizational setting. Nakapagtapos po siya ng Master of Science degree in Applied Sociocultural Psychology and PhD candidate po siya mula po sa De La Salle University, Manila. Siya po ay Assistant Professor ng Psychology and 15 years po sa Palawan State University. Naging chairperson po siya ng Behavioral Science Department noong 2022. Presently po, siya ay isang program head ng BS Psychology at
Gender and Development Coordinator din po siya ng College of Arts and Humanities. Nung pandemya, siya po ay naging National Staff Counselor for IOM Philippines United Nations Migration Agency. Siya po ay nagkakandak ng counseling at tumulong din po sa pag-establish ng mental health and well-being program para sa mga staff. Noong 2022 po ay naging project manager siya ng Wellness and Resiliency Program of Child Fam Possibilities Incorporated in partnership with TaskUs. So she is also an associate member of Psychological Association of the Philippines at kasalukuyang Board of Management Officer ng Philippine Mental Health Association ng Palawan Chapter. Siya ay isang consultant psychologist sa mga private companies at naging founding partner, case manager, clinical psychologist siya ng Sinag Psychological Services, isang private psychological clinic sa Puerto Princesa, Palawan. So ikinakagala ko po ulit na ipakilala sa inyo ang atin pong resource person ngayong araw, si Ma'am Inola Gay M. Mesahon Pedernal. Sa bahagi pong ito, tayo po ay panandaling humimpil para po sa ating panalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang maipahayag ang mahalagang paksa patungkol po sa pagkalinga, pag-unawa sa amin pong mga mumunting, mga anghel ng tahanan, ang amin pong mga anak. Pagpalain nawa, Panginoong Diyos, ang mga ibabahagi ngayon mula sa aming resource speakers at sa lahat po ng mga bahagi ng programang ito. Salamat, Panginoong Diyos, na magiging maayos lamang ang internet connection, ang electricity, at sa lahat po ng mga nakikinig at manunood ay makikinabang ng lubos. Maraming salamat sa pagdinig na aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen. Ayan, so napakaswerte natin ngayong umaga dahil tayo'y pinaunlakan ng ating espesyal na bisita at magiging speaker po para sa ating topic na pag-uusapan po ngayon sa ating e-family development session. So, ayan po, si Ma'am Enola po. Ano pong prefer nyo, Ma'am, na itawag sa inyo? Anong tawag sa inyo? Ma'am Enola na lang. Ayan, siguro. si Ma'am Enola. So, Ma'am, kamusta po kayo? Parang salamat po talaga dahil napaunlakan nyo ang aming paanyaya na maging speaker po ngayong umaga. No po, kasi medyo hectic po ata ang schedule ninyo. Maraming salamat po at isang kagalakan na makapag-share sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Magandang umaga po sa ating mga nanunood, nakikinig, higit sa lahat sa ating mga parents, mga magulang. Oo, saktong-sakto dahil ang 4Ps, Ma'am, ay lahat talaga ay may anak. Kaya sila naipasok sa program. Pero yung iba lamang po may mga anak na 3 to 5 or mga 5 below pa na edad. Kasi yung iba medyo high school or elementary na rin yung anak nila. Pero ito nga yung foundation na dapat mas bantayan ng mga magulang yung kanilang mga anak dito sa early stage na 2 to 5 years old. Or even kahit nung kinoconceive pa lang or nandun pa sa sinapupunan. Yes po. Kailangan mabantayan na natin, maalagaan yung pagbubuntis. Pero ito nga, dahil nandito na tayo sa stage na ito, ay talagang mas dapat pag-aralan po natin kung paano natin mababantayan yung mga changes o pagbabago ng mga bata at paano natin sila masusubaybayan ng maayos hanggang paglaki. Ano, tama, Ma'am Nessie? Yes po, ma'am. So ngayon po, mayroon po kaming mga katanungan lang para mas maliwanagan po, no, mabigyan natin ng gabay yung ating mga magulang na masundan kung paano nila matutulungan makapag-cope yung ating mga anak na 2 to 5 years old para sa pagpasok nila sa pag-aaral. So, Ma'am Julie? Sige, bago po siguro natin yung questions, no? Gusto ko lang pong ipaalam din sa ating mga ka-4Ps na mahalaga po na ipasok natin ang ating mga 3 to 5 children sa it's either ECCD daycare, no? Daycare services or kindergarten para po mas matulungan tayo ng mga child development workers sa pag-obserba ng mga anak natin kung sila ba ay nasa tamang
pag-uugali, 'di ba? Tamang development. Ayan. Kasi hindi natin kaya na tayo lang mga magulang yung mag-o-observe noon. Mas maganda kung merong mga professional o trained na mga child development workers para sumubaybay dito. Kaya malaki itong connection na sa sinabi ko po no doon sa pag-uusapan natin at mga katanungan ngayon na ibibigay namin kay Ma'am Enyola. Ayan, ready na ba? Sige. Okay po. Ma'am, ano po yung mga mahahalagang development or milestone kapag ang bata ay nasa edad 2 to 5 years old? Ayan, ganda nung paalala ni Ma'am no, na ipasok nyo po ang inyong mga anak sa ating mga daycare centers kasi po napaka-importante ng edad 2 to 5 years old. Bakit po? Number 1, last module natin pinag-usapan, di ba po, ang brain development. So, during this time, napaka-plastic or flexible ng brain ng isang bata. So, during this time, lahat po ng learnings ay kayang i-absorb ng bata. So, napaka-rapid nung mabilis yung kanyang pag-pick up ng learning. So, importante po na natututo na yung bata at this age of 2 to 5. So, 1, yung brain po ng mga anak natin, yung utak, yung mind ng ating mga anak ay nagde-develop ng napaka-importante during this time. Pangalawa po, yung ating tinatawag na socialization or pakikisalamuha. Yeah. So, kung dinadala nyo po ang inyong mga anak sa Jollibee party, pag in-invite, o kaya sa birthday, dapat po, dalahin din natin na sila, simulan na po natin silang dalahin sa daycare para makita na yun na po yung kanyang milestone or developmental milestone, yung tinatawag natin, pag-develop niya sa pakikisalamuha. Yan. Pangatlo, yung mga practical skills, yung independent practical skills. Ano po ba yon? Kaya niya na bang makipag-usap sa mga kalaro nang siya lang mag-isa? Kaya niya na bang kumain mag-isa? Pumunta sa board, mag-recite? Yung mga ganun po na practical skills na madidevelop kapag po during this age na very important. So, yun nga, no, nabanggit ni Ma'am kanina na nadadala nga daw natin sa birthday party ang ating mga anak. Usually sa mga rural area, no, dinadala natin sa piyesta. Yes. Ayan, nagsasayawan ang mga bata, nakikihalubilo sa mga kalaro nila. So, magandang, yun, Ma'am, implikasyon na yung bata ay marunong makipag-socialize at marunong siyang makipag-usap sa mga kalaro, makipaglaro o siya yung nag-i-initiate makipaglaro doon sa kanyang mga kaedad. Yes. So, yung setting na yun ng birthday party, itingnan mo rin sa setting ng school. Kasi, syempre, iba yung sa birthday party, iba rin yung sa school. So, para during this age, nakikita mo na kung paano siya makisalamuha. So, ibig sabihin, kapag merong bata na hindi nakakasalamuha o gusto niya laging mag-isa, isa na yun sa dapat bantayan. No? Yun po. At ano pa po kaya, Ma'am, yung iba pang sa palagay natin, katulad ng sinabi ni Ma'am, na mga pwede nating obserbahan para po makita natin kung yung bata ba ay ready na, mapasok sa eskwelahan, or sila ba ay mayroon talagang kailangang ayusin yung mga magulang, ihanda. Ayan. Ang tawag po natin dyan, first day high. So, first day high. Minsan mas kabado pa yung mga nanay, di ba? Pag hinatid nyo na po yan sa school. So, ano yung mga dapat nyong obserbahan pag hinatid nyo na po sa school? Karaniwan po, una, umiiyak. Yeah. Umiiyak, ayaw magpaiwan, o kaya ay talagang buong school, ayaw magpaiwan, buong klase nang doon ka lang sa unang araw. Yan. So, mga yun ay mga usual, normal na mga magiging observations nyo sa mga anak ninyo sa first day high. Pero, kanina yung sinasabi ni Ma'am na dapat mag-observe tayo kasi baka may mga other behaviors, may ibang behaviors na tinatawag po nating babala or warning or kung baga red flag. Ang tawag po namin doon ay red flag. Ano po ba yung mga red flag na yun? Yun po yung mga kailangang bantayan natin na ito ay hindi na pangkaraniwan or hindi na siya common or usual na behavior or emotion ng isang bata. So, may question lang din ako, Ma'am, no? Follow up doon. Gaano po kaya katagal yung bata na, syempre, kapag unang pasok sa school, umiiyak. Unang araw, normal yun. Siguro, maglalas ng mga hanggang
2-3 days. Paano man pag matagal na, buwan na, umiiyak pa din yung bata sa school? Ano po kayang problema? Doon na tayo papasok yung mga sinasabi natin kaninang babala or red flags. Kasi normal or usual yung 3 days or yung mga ganyan kasi nag-a-adjust. Tandaan lang din po natin na magkakaiba yung adjustment ng mga bata. Iba yung anak ko, magtagal siya mag-adjust, yung anak mo naman, mabilis mag-adjust. So, magkaiba po yun. Huwag po nating ikumpara. Pero, kung baga, ay meron po dapat tayo nakikitang improvement. Ano ba yun? Halimbawa po, nung unang araw, grabe yung iyak niya. Tapos, ang pangalawang araw, may iyak pa rin, pero medyo konti na lang. Pangatlong araw, medyo may konti pa rin, pero at least, nagbababay na siya, yung ganun po. Pero kung simula unang araw hanggang, yung sabi mo nga, buwan na, ganun pa rin yung iyak, parang first day pa rin. Walang pagbabago, walang improvement. Hindi siya nakaka-adjust. Ayun na po, red flag na siya or babala na tinatawag natin. Pero ako tingin ko naman din, minsan yung magulang may malaking part din po doon sa makapag-adjust din agad yung bata. Tama po. Ano po kaya yun, ma'am, yung dapat na role din ng magulang? Oo. Isa po, di ba tinuruan na tayo dun sa mga previous nating modules kung paano i-handle. Isa po dun ay mapa-feel natin na safe din naman yung school. At saka yung maliban sa bahay, ay safe din yung school na pupuntahan nila. Yun po kasi ay mga tinatawag natin technical na terms kasi yung anxiety or yung separation anxiety dahil magkaibang lugar ito Hindi niya alam yung setting na to. So, yun po ang karaniwang dahilan bakit nagkakaroon ng ganong behavior yung bata. So, si nanay po huwag niyo pong pagalitan. Huwag biglain. Huwag niyo pong paglain. Sige, baka kung ayaw mong diba? Minsan kung ayaw mong ganun mag-aral, wag. Diba? Wag Kasi po nga, ganun. magtatrabaho pa ako. Bakit ayaw mong paiwan dito? Oo, wag po natin natatakot ganun. yung bata. Usually po, sasabihin namin, pag first day ng pasok, mag-leave na po kayo. Kasi talagang may tendency na hindi kayo makakapasok or malilate kayo kasi nga may tendency, may karaniwang reaksyon ng bata doon. Yes. So, karaniwan po yun na reaksyon. So, wag po natin silang pagalitan. Ayan, mga nanay na dinig. Huwag papagalitan at bagko sasamahan kasi minsan dinadahilan ng nanay na hindi naman pwede magbantay kami buong araw doon. Paano yung trabaho natin? Pero, responsibilidad ng magulang na talagang tutukan yung anak nila, lalo na sa first day o pasok ng bata. Ayun. Yes. Ayun, ma'am. Maliban po sa pag-iyak, mayroon pa po bang iba tayong mga maaaring mabanggit sa kanila? Ano pa yung mga babala na nakikita natin usually? Ayan. So, una na doon yung pag-iyak. Nang sobra-sobra po yung talagang walang improvement na nakikita. Nagiging irritable yung bata, natatakot pumasok sa school, ayaw na niya pumasok. So, ibig sabihin, hindi niya nakikitang komportable sa school or parang, yun nga, sabi ko kanina, safe sa school. Sa behavior naman po, pwedeng nananakit ng kaklase o kaya nangungulit ng kaklase, hindi po sumusunod sa teacher or kaya hindi nakikinig sa sabi ng teacher. Kasi dapat at this age, medyo may authority, kumbaga nakikinig pa sila So, yung instruction, sumusunod sila doon. Pero pag hindi po, yan po ay babala din natin. Tapos hindi po siya nakiki-cooperate or ano ba yun, yung nakikisalamuha doon sa mga kaklase. Yan po ay mga emotional at behavioral na babala natin or warning signs natin sa mga magulang. Kumbaga sa halimbawa naglalaro yung mga magkakaklase tapos gusto niya iba siya. Hindi siya nakikibagay doon sa kung ano yung ginagawa na usual ng mga kaklase niya. Parang ganun po. Isang babantayan na rin natin dapat. O kaya baka biglang naglalaro yung mga kaklase tapos biglang sisingit siya. Gusto niya siya lang yung center of attention. Pwedeng ganun. Tapos pag hindi siya sinali, iiyak yung siya. mga ganyang mga instances. So, ayun. At isa nga din po, balikan ko lang yung kailangan talagang ma-establish o talagang siguro natin na mararamdaman ng bata na ligtas o safe siya doon sa pag-iiwanan. Kaya yung trust din pala dapat i-develop natin na magtiwala, makuha ng bata yung tiwala ng guro, ganun din ng mga kaklase niya para maramdaman niya na, okay lang pala ako. Magiging okay pala ako dito. Yes. Ayun, ma'am. Maliban po sa, siyempre, isa yung maaaring sanhi ay separation anxiety. Ano po? Maaari ding sanhi ay yung
pinag-uusapan nga natin kanina kung safe ba yung eskwelahan na pinuntahan ng bata. Ano pa po kaya yung maaaring sanhi katulad kanina, irritable yung bata, gusto niya laging attention lang, no, ni teacher yung makukuha niya. Ano po kaya yung maaaring causes or sanhi nung ganong reaction or behavior ng mga bata? Yan. So, nabanggit na po natin kanina yung anxiety. Isa po yun. Yung isa po ay, ang bata nakakaranas din ng stress. Kala natin yung stress sa atin lang, di ba? Ang bata po, nakakaranas din siya ng stress at nakaka-stress po yung bagong environment. So, maaari pong sanhi din is hindi na ipapakita nung magulang na okay yung school. O, yun nga po, kaya sabi ko kanina na wag po nating pagalitan. Bagkus ay sabihin natin na, anak, yung school ay parang bahay. Pero ang teacher mo doon, ang magtuturo sa'yo doon ay si teacher, ganito, ganyan. I-explain po natin. So, pwedeng anxiety yan, pwedeng stress, pwedeng may mga negative emotions yung bata. At syempre po, pag may negative emotions, may mga kailangan tayong i-deal doon sa bata na maaaring hindi niya nakasanayan doon sa pamilya. Kaya po lagi, 'di ba, sa pamilya nagsisimula. So, doon po 'yun. Oo. Kaya nga, mahirap, kailangan iba talaga yung na-orient sa atin doon sa loob ng family, no? Kasi kaya minsan hindi ka pa nakakarating na school, may takot na agad yung bata kasi sa atin mismo mga magulang, malaki yung responsibilidad natin para talagang ma-ensure yung mga anak natin na maayos din talaga sila paglabas ng bahay at yun nga, makikisalamuha na sila outside o sa labas ng tahanan, So tayo po talagang mga magulang ang pinaka susi para doon maging masaayos, no, yung mga bata, lalo na yung emosyon tsaka pag-uugali nila. Gawin po nating positibo ang school. Wag po nating takutin yung bata na yung teacher mo, sige, paggagayin. Oo, minsan ginagawang panakot eh. Ginagawang panakot. Oo, gawin nating positibo ang school na learning doon, masaya doon. Marami kang matututunan doon. Kailangan mo yun. Yung ganon. Hindi yung, sige, pag hindi ka, yung ganon. So, again, sa pamilya siya magsisimula. Maaari po ba tayong makabigay ng ng iba pa na pwedeng tip para sa ating mga magulang? Paano nila i-handle yung, halimbawa, nag-report si teacher, ma'am, yung anak niyo talaga, kahit anong gawin namin, iyak ng iyak. O, ma'am, yung anak niyo talaga, nambubuli sa school, ayaw lang siguro pumasok nito, yung mga ganong reactions sa school. So, ano po yung maaaring pwedeng gawin? Ko bilang magulang, ako rin kasi dumaan. Kumbaga, pare-pareho tayong dumaan sa, sa stage na ganito. Paano nga ba siya natin matutulungan yung mga bata makapag-adjust? Number 1 po, mahalin din natin yung kanilang mga guro. Collaboration. Lalo po yung binabanggit nyong child development workers natin. Kasi train po yan sila. So, kapag po napansin, sinabi po nila, tayo po ay tumanggap ng maayos. Tanggapin po natin ng maayos yun. Dahil yun po ay observation nila sa school. Kasi kalimitan ang nangyayari, ang magulang, iba ang behavior ng bata sa school, iba yung behavior ng bata sa bahay. So, ang sasabihin ng magulang, hindi yan ganyan sa bahay. So, ibig sabihin po, may discrepancy yung behavior ng bata. Bakit kaya ganon? So, makipag-collaborate po tayo sa teacher. Kasi po, tutulungan tayo ni teacher paano maintindihan at matulungan yung ating mga anak. So, siguro po wag nating gawing iwanan lang yung school na drop lang kita dyan, tapos ganon. Gawin po natin ng time na kahit paano makausap si teacher tungkol sa inyong mga anak. Ayun po. Tapos may isa pa po ako napansin. Yung isa rin na, yung iba, iniiwanan lang talaga. Meron talaga yung iba. Nahihirapan din yung mga batang makapag-adjust dun sa school. Kasi nga, araw-araw din nandun si nanay. Yes. Ayun po, paano po kaya to? Yung ganitong sitwasyon. Opo. Yun naman ay nakakadulot po ng, kumbaga, naguguluhan si bata na malagyan ng boundaries ang school at ang home. Minsan dun pa si mama, tapos ko-correct niya pa si teacher. Correct. Kaya may mga ganun talaga. Diba? Baka minsan, hindi teacher, di ganyan yung turo namin. Nawawalan po ng boundaries yung home and school. So, dapat po mag-boundary tayo. Ito ang mga taong nakikita ko sa school.
hindi doon nakikita si mama. Maghahatid lang doon. So, ang authority sa school, si teacher. So, pagdating sa bahay, si mama, si papa. So, baboundaryhan po natin. Pag nandun po kayo maghapon, tapos kasama ang inyong mga mga anak at yung mga friends nyo na kausap doon, nagkakaroon po ng yung bata na pareho lang din pala to sa bahay eh. Hindi na-boundary yung school at saka yung home. Oo. Totoo yun kasi minsan, pag nagbibisita kami ng mga daycare or child development centers, minsan nalilito ako, ano ba ito, mga nanay ang tinuturuan o mga bata? Hindi kasi nga minsan, baka magulang na rin yung hirap na i-let go o Yes. yung anak mo na maging independent at magpaiwan sa school. Kasi nga naman, natatakot ka na baka bunso mo yun o paborito mong anak o natatakot ka na baka mapano siya sa school, mabuli siya sa school. Pero dapat pala ay ma-establish natin ang authority po talaga sa school ay yung mga teachers o child development workers at tayo pong mga nanay o tatay man ay doon po sa bahay, tayo po ang masusunod. Support tayo pagdating sa school, pero Yes. wag po nating pangunahan yung ating mga child development workers at yung mga guro natin. Ayan. Kaya sa mga nanay na kaklase din po ng anak nyo sa daycare centers, no? Ayan. Matuto po tayo na unti-unti na ipagkatiwala na po ang ating mga anak sa school or sa daycare centers. Ayun ma'am, mayroon pa po akong isang concern din. Yung mga medyo extreme na may mga bata din po talaga na yung bully sa kapwa nila sa kaklase. Sa kaklase may mga bully. Mayroon din namang iba, mayroon ako na experience, may narinig ako na yung mga bata ay talagang harsh na pagdating sa mga words. Are those, yun po ba ay mga red flags or babala din? Yes po, definitely. Ang problem po doon, ma'am, is hindi naiintindihan ng bata na mali or harsh yung words na sinasabi niya at yung behavior ay hindi maganda. Hindi na itatama. Yun ay maaaring adapt niya, nakuha niya kung saan, nakikita niya kung saan, sa environment niya, kung sa bahay man yan, sa kapitbahay Or man napapanood, yan, or ma'am. napapanood niya yan. Pero ang kailangan po makorek siya agad. Masabi na ito ay hindi dapat ginagawa sa kaklase, yung pambubuli. Itong pagsasalita ng ganyan ay hindi dapat sinasabi ng isang batang edad 2 to 5 years old at maikorek siya agad. Hanggat maaga. Hanggat maaga po. Kasi hindi yan aware ang bata. So, wag din po natin i-judge agad yung bata, yung anak niya. Ganito, Oo. di ba? Yung mga Minsan yung mga magulang pa ang ang unang magre-react na, ano yan, ganyan. Wala pong alam yung bata doon. Ang kailangan, maikorek siya, maitama siya. At syempre, ibang usapan na po na kapag halimbawa, tinama na natin, tapos nagkaroon pa rin, hindi pa rin, may iba na tayong factors doon na i-consider. Pag ganun ma'am, ano po kaya yung mga po pwede nating i-consider? Yeah, yung pag gano'n na po. So, yun na po yung papasok yung baka na re-reinforce siya sa bahay. So, kahit anong sabi mo sa school, hindi mo naman kasama ang bata 24/7. Ilang oras lang po ba siya sa school? 1 oras at kalahati. 2 oras. Pag uwi niyan, kahit anong sinabi mo doon sa school na anak, yung pangalan ng bata, hindi ito dapat ginagawa. Pag uwi, ganun ang napapanood, ganun ang nakikita sa bahay, ganun. Mawawala na yun sa bata. Dapat yun may consistency. So, consistent ko, anong turo sa school, ganun din sa bahay. So, doon napapasok yung trabaho ng ating mga social worker na nag-iikot sa bahay, di ba? Yung family life na talaga. Doon napapasok yung pamilyang Pilipino talaga na Yes, ang unit na yon ang i-correct na natin. So yun, kung may papaalala po natin sa inyo po, no, kung base sa sinabi ni Ma'am Enola, mahalaga talaga yung role na magulang. Yes. So sa atin pong mga ka-4Ps, sa ating mga kamagulang, talagang nagsisimula sa atin. So, kung sa palagay nyo po ay yung mga red flags at saka mga sanhi ng pag-uugali ng ating mga anak ay nakikita nila sa bahay. So, I think it is time na para din natin sa sarili natin na baguhin siya. Kasi, kumbaga, development ng bata talagang manggagaling sa atin. So, emotions niyan, lahat niyan,
ng 2 to 5 years old ay talagang galing sa parents. Ano po, katulong at saka katuwang po natin yung ating mga teacher, mga daycare workers. So, sana pagpatuloy po natin, may Yes. matutunan tayo sa sinabi ni Ma'am na essential at mahalaga yung role po ninyo. Yes, Ma'am Julie? Sige. Mayroon pa po kayong gusto May question pa po tayo, ma'am. Ano po kayang maaring gawin ng mga magulang para mapaghandaan yung mga ganitong sitwasyon o senaryo? Halimbawa, hindi naman lahat ng bata magiging ganun. Pero dahil nakakapanood na sila ng mga itong pinag-uusapan natin, no? Paano po sila magre-ready para doon sa mga anak nila na ipapasok nila sa preschool or child or daycare centers natin? Actually, itong ginagawa Ayan, natin. ito, oo, yung Pagre-ready pinag-uusapan na to sa natin. kanila. Yes, tama. Ano po, alalahanin nyo to, yung mga pinag-uusapan natin dito, number 1 po. Kasi ibibigay po sa inyo yung mga kailangan ninyong malaman. Kapag may orientation po, attendan ninyo po para maintindihan ninyo kung paano tumatakbo or paano nagiging structured yung ating daycare. Pati po ma-meet nyo yung teacher. So, yun po ay mga paghahanda. Maging hands-on po tayo doon sa anak natin sa edad 2 to 5. So, kung inihahanda po natin sila, ihanda rin po natin yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng mga pagbabasa, pakikinig sa mga ganitong talakayan na matututo po tayo. So kung may free data po tayo, wag lang natin gamitin sa FB. Di ba po? Sa TikTok. Sa TikTok. O kaya sa mga reels. Nag-vlog Yan, na. Sa vlog. Okay lang yung vlog nila, ma'am, patungkol din sa Oo, matututunan no, ng mga yes. manonood. Pero gamitin po natin sa mga ganitong talakayan, makinig tayo sa mga ganito bilang paghahanda doon sa mga red flags na yan. Marami na po, nasa isang click na lang ang ating Tama. impormasyon. Gamitin po natin ng maayos yung ating mga internet para po handa natin yung ating mga sarili sa mga red flags na ito or sa Yes. mga babala na ito. At pwede nilang i-replay itong Yes. EFDS natin. Kung halimbawa may mga nakalimutan kayo at gustong matandaan, i-replay nyo lamang po itong link or video na ito para matandaan po ninyo, no? Especially dun po sa mga first time na parents o bagong mga magulang kasi karamihan ng new sets namin mga bata pa na mga magulang So napaka-importante po na isa din kayo sa makinabang at mga natutunan po dito sa ating pinag-uusapan. Ayan. Ayan. Sige, Sige Ma'am po, Nessie. ma'am. So, ayun po. General tip or maipapayo po sa ating mga caregivers or magulang, ma'am. Number 1 po, maging pangmatyag. Yan. Observant. Observe po natin yung ating mga anak. Kasi, hindi nyo rin po yan malalaman kung hindi nyo binibigyan ng atensyon. Yes, yung inyong mga anak. Pag nandyan po sa inyo, nasa harap nyo, huwag nyo pong harapan ng cellphone, diba? So, obserbahan nyo, nagsasalita ba, napopronounce niya ba ng tama? Ito mga, yung ano bang sabi niya doon, nagsalita ba siya ng ganito? Kaya, yung mga ganun po, mga little observations, kailangan po natin yon. So, attention, observation, at pangatlo po, early intervention. Kaya po natin to pinag-uusapan kasi lagi po naming sinasabi sa mga magulang, habang maaga, as early as possible, pag may nakita po kayong red flag or babala or warning sign na hindi maganda, idala po ninyo agad sa mga social worker, pwede pong i-refer kayo sa developmental pediatrician, sa isang psychologist, o sa kung sino man pong makakatulong sa inyo. Kasi po pag pinatagal, mas mahirap po ang ating magiging treatment or yung ating magiging gamutan or parang hindi naman gamot, parang pagsasaayos nung ugali ng bata. So, habang mas bata, kaya po, di ba sabi nga kanina, 2 to 5, kaya po pinapadala na yan sa inyo sa ECCD, para tulungan kayo ng child development worker na trained na makita niya rin kung may babala para connect po at ma-refer kayo agad. So, attention, tapos yung observation at yung early intervention po.
Ayun. attention, Observation. observation, at saka early early intervention. intervention. Sa attention, no, babalikan ko lang, mas gusto kong palalimin yung attention eh. Kasi nga medyo ngayon, syempre, puro gadgets na. Yes. No, mas lalo na tayong nauubos yung oras doon sa pagse-cellphone. Syempre, yung mga anak natin, nakikita din tayo na laging nagse-cellphone. So, lagi din silang magse-cellphone. So, isa na rin yun sa ang tawag dito, yung hadlang para Yes. magkaroon ng maayos na komunikasyon yung bata at saka yung mga magulang. Ano po, ganun din sa mga kapatid. Kasi minsan, puro lahat may hawak ng cellphone, ng gadget. So, parang feeling ko, maserte pa din ako kasi nabuhay ako sa panahon na wala pang gadget masyado. Millennial, di ba? Pareho po tayo. Oo, puro laro sa labas, pakikisalamuha sa mga kalaro. Ayan, nakikipag-usap pa sa tatay at nanay. So, ngayon siguro dahil medyo modern na po ang yung technology natin ngayon, no? Kaya sa mga nanay, tatay natin, talagang maglaan. Sabi nga, hindi ko lang po alam, ma'am, kung totoo ito, pero kahit 30 minutes a day lang na makamusta at makausap natin ang masinsinan ng ating mga anak ay napakahalagang oras na po yun, na wala kang ibang ginagawa. Kundi kausapin lang siya at kamustahin, malaking tulong daw po yun para ma-develop yung emotional intelligence ba o yung emotional capacity ng isang bata. Simulan niyo po sa hapagkainan. Diba? Dapat sabay-sabay Oo. kumain. Sabay-sabay, walang cellphone sa Walang hapagkainan. cellphone, tama. Diba? So, yun yung mga simple lang po, pero minsan nakakalimutan talaga natin. Kasi sa kabisihan din ng ating buhay. So, yun po ang mga kailangan, siguro paalala lang natin. Pati yung sa observation, Ma'am Nessie, no? Kasi minsan, tinatanggi ng magulang na may problema rin yung anak eh. Pero dapat tayo mga magulang maging open, yung sinabi niyo po kanina, Opo. na kung merong nakikitang hindi ata ito normal o parang may kakaiba, siguro wala namang masama para humingi ng tulong o magtanong sa mga nasa paligid natin, most especially nga sa child development workers natin kasi nandiyan lang naman sa barangay, no? At yung baka may kakilala pa tayo ng mga social workers na pwede din nating tanungan kung ano bang nangyayari sa anak natin. Ano po, yun. Tama yun, ma'am. Mas denial kasi yung mga parents minsan. Kaya tayo dapat ang mauuna din. Yes, na mag-observe. Ayun. So, yun, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak po. sa amin po ngayong araw na to. At sana po ay natandaan, naisulat. Ayun, yung ating mga paalala sa inyo at yung ating mga sinabi po, no, ng ating resource person ngayong araw na to. Kahit na kaunti lang yung mga tanong, no, pero mandami tayong natutunan, maraming na-share si Ma'am Enyola po para sa atin, lalo na sa mga parents o magulang na may 2 to 5 years old na anak. So kami nga din po, syempre may mga 2 to 5 years old din kami na anak, natuto din po kami, marami kaming na-remind kami, napaalalahanan kami na talagang bigyan ng importansya ang oras na dapat maibigay po sa ating mga anak. Kasi nga, Ma'am Nessie, naalala ko, kapag ang bata daw ay hindi nabibigyan ng atensyon, hahanapin niya sa ibang bagay. O minsan, nagkakaroon ng attitude na hindi maganda na magpapapansin sa'yo yung anak mo. Totoo. Na-share ko lang kasi yung anak ko na 3 years old, minsan, syempre may mga late night instructions pa tayo. Minsan pagdating sa bahay, sa cellphone. So, hindi siya titigil, umiyak. Iyak siya ng iyak. Kung anong ginagawa niya, itumba niya yung mga gamit para lang makuha yung attention. Medyo napaalalahanan na okay, time mo na nga pala kasi tapos na ako mag-work. So, yung bad behavior nila ay because kailangan ng attention. Tama, Ayun. Yeah. Hindi po palo ang sagot sa attention na hinihingi po ng ating mga anak. So, yun po lagi nating tandaan. Hindi rin po mahal ang pagmamahal ng magulang. Yan. Di ba, ma'am? True. Yeah. Sige. So, maraming salamat po sa mga nagsubaybay sa atin, no? Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod patungkol po sa responsableng pagmamagulang at yung paano natin i-handle ang ating mga anak. Kaya wag po kayong magsawang sumubaybay po sa ating family development session. Ayun. Thank you.
Magandang araw sa iyo, Pastor, at sa aking mga kasamahan. Salamat at napaunlakan ako na ako ang unang magtatanong sa inyo. So ang aking pong tanong is, how did you decide to partner with For Peace program of DSWD? Noong panahon po ng pandemya, nagkaroon po ng problema yung pagdi-deliver ng mga informasyon mula po sa DSWD. Yung CityLink po ay lumapit po sa atin kung paano po tayo makakatulong. So meron po kaming maliit na community radio dito po sa Puerto Princesa at ito po yung dahilan na naipahatid na. Pero ang problema po ay mas maliit ang scope dito lamang po sa malapit. At sa panahon po, muling nag-ask ng favor ang team, si Ma'am Lisa, si Sir Hector, na ang wika nila, baka pwedeng ma-request po natin ng mas malayo-layo ang scope. So, ang Hope Channel ang tinutukoy po niya sapagkat tayo po ang in charge dito sa Palawan ng Hope Channel Philippines Coordinator po. So, sumulat po tayo sa pamunuan ng Hope Channel sa Maynila at pinaunlakan naman po yung paanyaya natin. Ang request ko po roon ay isang hour lang po in a week or 2 weeks, alternate. Pero ang wika ng management, pwede kayong isang oras or isang oras at kalahati sa bawat Huwebes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. So mula noon ay na-challenge po kami kasi hindi madali po mag-produce sa panahon ng pandemya at yung pagsusulat po ng script. So doon po nagsimula ang partnership. Okay, so sige, susugan ko lang po yung una kong tanong. Pangalawang tanong po is paano po na-accomplish ng Philippine Adventist Mission yung partnership niya? Kasi alam natin na kayo rin po, no, sa inyong ahensya ay meron din kayong vision, mission at goals, no? Paano po nagsaswak yung partnership? Saan po ba may tulungan bang nangyayari? Ito ba ay complementing, no, sa usaping programa at serbisyo ng Philippine Adventist Mission at saka sa usapin ng programs under For Peace? Yes, opo, maganda po 'yun. Ang primary concern po ng the Seventh-day Adventist Church ay yun pong kalusugan. So we have yung aspeto ng kalusugan ay naroon po sa every segment ng FDS saka YDS. At ang focus po namin is palakasin, palusugin, payabungin ang bawat pamilya. So sabi namin nung nagpa-partnership na po, ito naman talaga yung aming misyon at goal na pangalagaan ang kapakanan. Pati na nung mga kabataan ng mga anak. Kasi naniniwala po tayo na itong mga kabataan, ito yung magiging pag-asa ng ating bayan. Follow-up question ako, Pastor. Maraming salamat sa mga tanong kanina, no, at sa mga sagot. So, curious lang po ako. So, maliban po sa health, ano po, mayroon pa ba iba bang mga serbisyo o mga programa na parang partnership ng Adventist Mission sa ating programa sa Pantawid? Yes, opo. Naniniwala din po tayo na steward, mga katiwala tayo. So, doon po sa kaunting natatanggap po nila, ay we give advice, encouragement kung paano pa mapapalawig yung kanilang kaunting natatanggap na ayuda. And we believe na mga katiwala lang po tayo, yung mga pamilya, hindi lamang po noong pananalapi, kung hindi po noong mga anak, mga ipinagkatiwala ng Panginoon. At for all you know po, hindi lamang po yung health, yung family ang focus ng Seventh-day Adventist, pasok din po yung education. Kasi po sa Pilipinas ay isa sa pinakamaraming paaralan or private school, Luzon, Visayas at Mindanao ay ang Seventh-day Adventist na pasok din po sa programa ng DSWD For Peace Pampamilya Filipino Program, itong mga advocacy po na ito. Talagang malawak po yung sakop, no, ng partnership Yes, ng opo. PAM with the Pantawid program. So, pero tanong ko lang, siguro sa haba po ng partnership, may mga challenges ba tayong na-encounter upang
matugunan po natin yung pangailangan po ng ating mga beneficiary sa programa. Oh yes, opo, marami pong challenges along the way. Ang isa po nito ay kung paano po mapapaganda ang studio. Oho, para maging kaakit-akit naman. Tapos yun pong mga gamit, yung equipments po namin, paano po ito? Mahal po yung mga gamit. Oho, na ito. Ilaw, yung mga cameras na yan. Pero the Lord is good. He provides. Meron pong mga sponsors, meron pong... Actually, itong mga screens po na ito ng mga malalaki, ay bago pa po ang pandemic, provide na ng Panginoon. Ito po, available na po itong mga screens na ito na malalaki. Kaya, yeah, the Lord is good. Alam po niya yung pangangailangan. At tamang ahensya po ang natap ng DSWD para po magkaroon ng partnership sa FDS-YDH program ng gobyerno. Ang tanong ko po, kasi nag-usap na tayo ng challenges. Opo. Sa palagay niyo po, ano po yung naging impact ninyo sa FDS, sa YDS, sa usaping health, family, and education? Yun po. Oh, po, maganda pong tanong yan. Kasi as we go around dito po sa lalawigan at hanggang sa mga isla, ay napapakinggan po nila, ginagawa na nila. Halimbawa po yung kaalamang pangkusina na pinoproduce po natin dito. Ay, nakakatuwa na pagpunta namin sa isla, binabati kami, pati yung mga City Link pagka pumupunta roon, at sasabihin, ay nagluluto na kami ng puso ng saging, ng balat ng saging. Oo, nakakatuwa po. Napanood daw nila sa kaalamang pangkusina dito po sa FDS. So may mga examples po, maliban doon, may mga pamilya po ba kayo nakausap at nagkwento ng mga pagbabago sa buhay nila na naging dulot ng pakikinig o panunood sa mga programa ng PAM? Yes, opo. Merong mga pamilya po, halimbawa sa Agutaya na napuntahan po natin, malayo po yun, ay yung dating pabaya na tatay, naging responsable po siya sa kanyang mga anak. At nakakatuwa, nung pumunta ako roon na nagsagawa po ng family development session, doon sa gabi-gabi na program, relasyon sa pamilya, relasyon ng mga mag-asawa, talagang nabiyayaan po sila ng atin pong paglilingkod nitong online na FDS. Ito man ay Facebook Live o kaya ay, kasi busy po sila pag-araw, so marahil ay hindi po sila nakakapanood ng sa Pinoy GSAT na airing, pero meron po silang mga cellphone sa Facebook Live. Meron po. So maganda yung na-mention nyo, Pastor, no, na iba kasi yung kalagayan sa buhay ng ating mga purpose beneficiaries. Ang iba nasa isla, Opo. na mahirap yung access sa internet. Ang iba naman malapit sa syudad. Opo. So, pakikwento ng ano pa't iba-ibang platforms na ginagamit natin para maabot po natin yung halos karamihan ng mga purpose beneficiaries. Ayan, opo. Halimbawa po sa mga liblib na puok na hindi abot ng signal po ng cellphone or internet, ang ginagamit po ay yung Pinoy GSAT na receiver. So, kahit na po sila ay nasa paanan ng bundok, kagaya ng Langugan, o kaya ay Simpukan, sa West Coast po, ay meron pong Pinoy GSAT. Dito naman po sa Puerto na abalang-abala ang mga nanay at tatay, meron po silang mga cellphone kasi meron naman pong data or internet connection. So yun po. Doon naman po sa ibang mga katutubo, ay meron po kaming mga maliliit na community radio. Yun naman po ang nakakaabot po sa kanila. Okay. Sige. Okay. Seems like napakalawak po ng reach, no, ng programa. Opo. At saka napakaganda ng platforms na ginagamit kasi pwedeng cellphone, FB Live, at talagang napaka-popular. Tapos kasasabi nyo lang din yung karanasan ninyo, no, tungkol sa
partner no with for peace. Ang tanong ko naman ngayon, kasi may challenges na, nag-usap na tayo, sinabi niyo na rin yung reach, no, yung naging impact ng programang ito sa usapin ng pamilya, edukasyon, no, ang lawak na. Ang tanong ko na lang po, meron po ba kayong rekomendasyon specifically dun sa for peace when it comes to their programs and services na sa palagay nyo ay kakulangan na dapat pa natin pag-ibayuhin for improvement and development? Hindi lang po tayo, no, as an NGO, as CSOs, hindi lang din dun sa DSWD, but lalong-lalo na po sa beneficiaries natin. Yeah, opo. Maganda po yung tanong. Nagbi-brainstorm nga po ang team. Yung team ng DSWD for Peace Beneficiaries coordinator or mga city links saka po dito sa atin. At isa sa mga rekomendasyon po namin ay magkaroon po ng mas yung hands-on or yung mas malapit. Halimbawa, kasi po dito hindi sila makapagbigay ng feedback. Kasi ready ko na po eh. Pag-view na ganon, nandoon na. Pero kung meron pong yung pakikipag-usap, pag may tanong sila, sagot na kaagad. Yun po ang gusto po naming ma-improve yung aspeto na yun. Halimbawa, patungkol po sa kung kailan ang sunod, halimbawa na meeting, hindi namin masagot online kaagad. So mas maganda, Sir Hector, at sa City Link, na magkaroon po tayo ng improvement dito. At I suggest po, ito na matagal kong sinasuggest na magkaroon kami, kung Webes, merong online sa Hope Channel at sa Facebook Live, yung Martes, ang gusto ko po sanang isuggest na yung magkaroon kami ng usapang pampamilya with 4Ps. Wow, napakaganda. Sa Facebook Live po yun. Na kahit na siya hindi naka-ere sa telebisyon, at least ay mas malaki-laki pa rin po ang masasaklaw. Kasi meron namang AWR stations plus Facebook Live. Wow. Nais ko po munang bumate. Sige po. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, sa mga manunood. And of course, atin pong kinakausap dito ngayon na malawak na po talaga yung inyong kaalaman at ang inyong engagement, no, dito po sa programa na ito ng DSWD. At ang PAM ay napakaganda dahil sa paraang ito, maraming naaabot na buhay. Ang tanong ko po kasi, tayo po ay nagtatapik, no, patungkol po sa tinatawag po natin dito na psychological effect, no, lalo na po nung pandemic. And hanggang ngayon naman talaga. Meron na po bang pumunta dito na ating mga beneficiaries at nagpasalamat na Pastor, napakaganda po ng inyong programa. Nasagip po ang buhay ng halimbawa ako, anak o asawa. Meron na po ba, Pastor? And that's significant siguro sa ating mga beneficiaries. Maganda po yung inyong katanungan. Very challenging po. Sa amin pong paglabas sa community, sa mga munisipyo, lalo na po yung aking partner si Ma'am Lani dito sa program na ito, ay lumalapit po yung mga nanay sa kanya. Nagpapasalamat po sa mga insights at mga lessons na ibinabahagi po natin patungkol po rito. Lalo na po yung pag-uugali ng kanilang mga anak. Napakahirap po, very much challenging sa panahon na maraming teknolohiya sa bahay. Yes. Pero sila ay nagpapasalamat na nare-remind po yung kanilang mga anak patungkol po dito. Oh yes, nabanggit niyo po kanina yung regarding sa next generation na siyang talagang kailangan po natin bigyan din ng focus sa ngayong panahon po na ito, ano? Since na itong ating mga magulang karamihan po diyan, lalo na po sa mga far-flung na kasama po dito sa area na ito ng Palawan, ay napakahirap po nilang ding disiplinahin ang kanilang mga anak. So
nabanggit nyo rin po kanina na nagpo-provide po ba talaga, yung provision sa kanila dun sa mga malalayo na maliliit na radio unit para po makarinig yung maraming community po nila? Tama po ba yun? Yes, opo. Gusto ko Meron pong i-ano nyo po. meron po tayong community radio, and at the same time meron pong solar battery, solar powered Wow. na Galing. na radio unit, transistor radio na available. Meron pa po ako diyan na idadalhin ko rin maybe this coming Saturday para po doon sa mga katutubo naman na hindi wala silang internet connection pero meron po silang transistor radio na solar powered. Oh, napakahalaga po niyan, Pastor. So, grabe po ang inyong intervention and initiative para po sa ating mga kababayan at napakalaking tulong po, lalo na po sa amin na ang aming focus talaga ay doon sa FDS. So talagang very much appreciative po yung ginagawa po ng PAM. So God bless you po talaga at Thank more you. Thank you, provisions pa po sa inyong engagement and Opo. intervention po dito sa ating mga kababayan. Yes, ang gusto po nating mapalakas pa nga po ito kasi yung mga katutubo lalo na yung early marriages po sa kanila o mga 13, 14 years old pa lang ay nag-aasawa na, pinag-aasawa na. Gusto po nating matulungan po natin Isang yon. kultura po yun na Oho. sana po mamulat din sila. Opo, opo. Hello. Ang experience ko lang sa inyo, Pastor, yung I'm so grateful na nakatabi kita. Mhm. Kasi one of the nag-umpisa ito sa Seventh Adventist na nag-volunteer sa Masa Foundation. Opo. Si Pakunsan, saka si Pastor sabi Pakunsan. Doon ko natutunan yung paano sila mag-commit. Just imagine, lahat ng livelihood na bigyan namin sa member ninyo, 100%. Ang ganda ng attitude, magbayad, lahat. Yun lang ako believe sa doon din ako natuto yung every Saturday magbas kayo. Pero mo itong pagpunta ko dito, it's a blessing. Opo. A blessing in the sense that we have to improve our kapihan sa masa. Ito yung nakikita ko yun. Pero mayroon na ding advice si Pastor Pakunsan regarding dito. Shout out kay Pastor Pakunsan. Maganda yung experience ko dito. Pastor, thank you very much for accepting us sa team ng NIMC. My question is, how is the support from your top management na ginagamit yung airtime ng dito sa Palawan? Ano po yung response nila doon? Sila po ay very much positive and supportive dito po sa ating programa. Kaya nga po kapag nagpapa-approve ako ng mga malalaking halaga or items dito po ay very much supportive po sila. Committed na yung resources po natin ay gamitin. In fact, kapag meron pong mga outdoor na mga pag-coverage din, ay very much supportive din. O kaya yung taping namin, siyempre, kailangan po ng sasakyan, ng fuel ng sasakyan, pinoprovide din po. And hoping na isang panahon po ay meron ding mga agencies na makatulong para lalong mapalawak po natin ang paglilingkod nito. Thank you, Pastor. May one last question. One last question. Sige po. On your personal view, gaano ka-effective ba yung 4-piece program ng government na given you're a partner with the DSWD rin on the 4-piece program? Sa ngayon, sa observation ko po, sa paglalakad-lakad at biyahe outside ng Puerto Princesa, kahit narito po sa malapit, malaki po ang impact sa komunidad nitong 4-piece program ng gobyerno. Kasi po yung mga walang inaasahan, yung walang maipagpaaral, ay marami na pong mga success story na nagagather po tayo rito. At mababagbag po ang damdamin natin kapag napanood po ninyo yung mga success stories nitong mga nabiyayaan ng programa ng pamahalaan.
Maraming salamat, Pastor, at sa lahat, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Sa bahagi pong ito ay ipagkakaloob na po namin ang spiritual insights patungkol po sa red flags for preschool children. Kasama po natin ngayon siyempre ang atin pong FDS partner si Ma'am Lani. Ma'am Lani, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Pastor Ray, at magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Yes, opo. Atin pong binabati ang lahat po ng ating mga ka-4Ps dito po sa Puerto Princesa, sa buong lalawigan ng Palawan, at sa buong Mimarupa region. Kamusta na po kayo? At atin pong nasubaybayan, kanina't napakinggan ang patungkol po sa mga red flags. Ano nga po pala itong mga ilang tinalakay na merong kaugnayan naman po sa atin pong pakikitungo sa ating mga anak. Binanggit Ma'am Lani kanina yung persistent aggression or violence ng atin pong mga anak. Pastor, yung ano ba ibig sabihin pag sinabing red flags? Ito yung nagbibigay sa atin ng clue or kaisipan na dapat bigyan natin ng kaulang pansin. Yes, opo. Para ma-address natin kung ano yung problema. Yes, tama po. Yung atin pong mga anak, kapag minsan kasi Ma'am Lani, hindi po nila mabanggit ng kung ano yung kanilang dinaramdam. At inilalabas po nila ito sa pamagitan po ng mga negatibong emosyon at behavior o yung mga gawi. Kagaya na sinabi mo kanina, Pastor, yung aggression or violence. Oo. Kasama dito, Ma'am Lani, yung mga pagtatantrum, di ba? O paiyak-iyak, pasikad-sikad, naglulupasay. Naglulupasay. Opo, totoo pag lalo po na pag hindi na ibigay yung gusto. Oo, opo. So, yeah, ang kagandahan po nito, Ma'am Lani, meron po palang solusyon at binigay po sa atin ng ating resource speaker. Ang ilan pa sa nabanggit kanina ng ating guest ay yung hindi marunong sumunod sa mga rules. Opo. Mga alituntunin ating ipinapatupad bilang magulang. Sa bahay o kaya sa school, eskwelahan. Opo. Yun, yung masyadong hindi siya lagi mo sinasaway. Opo. Kasi hindi talaga siya umaayon doon sa mga rules and regulations. Oo nga po, Meron din po yung matagal matuto magsalita, Ma'am Lani. Dapat kasi merong certain number of words na nasasabi na ng bata pag umidad siya ng preschooler. Ano bang edad yan, Pastor? 3 to 5? Mga 3 to 5 years old po. So, para maging ready siya dun sa school, dapat mayroon siyang yung ilang set of words na alam niya. Now, sa bahaging pong ito, ang spiritual insights ay nais po naming ibigay sa inyo. Sa Psalm 127 verse 3, Ma'am Lani, ano pong sabi dyan? Ang sabi dyan ay, children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. It's helping children love and live for Jesus. So, ibig sabihin nito, Pastor, pamana galing sa Panginoon. Opo, opo. Ibig sabihin, pag ikaw kasi pinamanahan, dapat iniingatan mo yun. At pinapahalagahan, Ma'am. Tama po, Ma'am. So, itong mga bata natin, mga anak natin, regalo sila galing sa ating Panginoon. Yes, binabanggit, Ma'am Lani, na we are to care for them, their well-being, and treat them as God would like to treat us bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga binabanggit ng ating Panginoong Jesus, ang wika niya, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga maliliit mga na bata. Opo. Kaya ang payo sa atin, Ma'am Lani, in Ephesians 6 verse 4, Fathers, do not exasperate your children. Opo. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ibig sabihin, kayo bilang ama, mga ama natin nanonood ngayon, kailangan ay tayo yung nangunguna sa pagpapasunod at pagbibigay ng instruction sa ating mga anak, na instruction na ay galing sa Diyos. Hindi yung kung kanino lang na Poncio Pilato galing, kundi nagmumula sa ating Panginoon. Yes, tama po yan, Ma'am Lani. At yung atin pong mga magulang, bagaman binabanggit dito na fathers, pero kasama yung mga mothers po, tayong mga magulang, ang wika ng Biblia, wag po natin imungkahi sa galit or sulsulan para magalit yung ating mga anak sa atin or sa kanilang
mga kapwa bata. Kapag minsan kasi Ma'am Lani, sige, labanan mo. Sige. Tayo pa yung nagbubuyo sa kanila para totoo sila po. ay gumante. Ang wika po ng Biblia, mga ka-4Ps, mga magulang, na turuan natin sila na may takot sa ating Panginoon. At meron pa rin sinabi dyan sa Proverbs, Pastor, yung Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, kung yung galit na yung anak natin, alam natin pagalitan mo pa lalo, ay di lalo siyang magagalit. So, kailangan daw ay manlumanay o banayad ang ating pakikipag-usap sa ating mga anak na nagwawala. Yes. Opo, tama po yan. Kapag minsan kasi Ma'am Lani, yung pag sila ay nagtatantrum, nagagalit, galit din ang mga magulang. Dapat pala, tama yung negative, positive ang approach natin para magkaroon ng magandang ilaw or liwanag. Sa experience ko bilang nung maliliit pa yung mga anak ko, Pastor, sabi ko sa kanila, pupunta tayo sa mall. Gusto nilang kasi ng mga bata pumunta ng mall. Magliwaliw, ano po, mamasyal. lang. Pero wala kaming pera. Opo. Sabi ko sa mga bata, sige, mamamasyal tayo. Pero pagdating doon, walang magtuturo, walang maglulupasay sa mall. Opo. At para mapahiya ang mama na gustong ipabili yung isang bagay na wala naman tayong pambili. Yes. So dito, para hindi tayo magkapahiyaan, dito pa lang sa bahay, kumain na kayo kasi wala tayong pambili ng mga fast food, wala tayong pambili ng mga laruang tingin-tingin lang tayo. So yun yung mga ganun na ginawa ko sa aking mga anak nung maliliit. So mindset natin dapat yung mga bata, mga ka-4Ps, mga magulang, na kapag tayo ay nagtungo sa mga pasyalan or sa mall, sasabihin natin sa kanilang limitado or wala tayong budget para roon. Kaya napaka-importante yung mindsetting sa ating mga bata. Sa Jeremiah 29:11, ito naman ang wika, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Meron pong mga magandang plano ang Diyos para sa ating mga anak. Mga ka-4Ps, plans to prosper you, pwede kong idagdag, plans to prosper your family and not to harm you, plans to give you hope in a future. Kaya nga binabanggit, Ma'am Lani, ng haring si David na yung ating mga anak kapag noon sa kanila pag marami kasi, pag marami ikaw ay panalo. Yeah. Oo, sa mga digmaan. So, merong mabuting plano ang Diyos para sa ating mga anak. Ang wika naman ng John 1:4, Ma'am Lani. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Ganda Ibig sabihin nun, yan, napakagandang paalala sa atin na mas maganda palang madinig natin na ating mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Tama po. At hindi sila nawawalay o nawawaglit sa paningin ng Panginoon. Yes, opo, yung ating mga anak, turuan po natin sila habang sila ay mga maliliit pa. Now, sa Isaiah 54:7 naman po, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Yes. Pag tinuruan natin ang ating mga anak, Ma'am Lani, ng katuruan ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. Yes. Ano? May takot sila sa Diyos, at kahit na wala ang magulang, naroon pa rin sila. Opo. Ma'am Lani? Sa Colossians 3:21, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Oo nga naman. So talagang ang inspirasyon ng mga bata, yung mga magulang. yung mga magulang. Bigyan natin sila ng encouragement. Yeah, bigyan natin sila ng pagpapahalaga, Pastor. Kasi minsan, masyado nang busy ang tatay at nanay, hindi na nabibigyan ng pansin at hindi na notice yung mga red flags. Yes, opo. Kaya dapat ay paalala to sa ating lahat ng mga magulang, mga ka-4Ps, na bigyan natin ng panahon ang ating mga bata. Tama po, i-encourage natin sila at support natin po sila. Itong mga pagbibigay, ma'am, ng achievers certificate. Yes. So sana uma-attend yung ating... yung mga special milestone ng mga bata tama po. sa kanilang pag-aaral. Dapat hindi tayo nawawala doon, mga mami, mga daddy, mga tatay at nanay. Kasi nai-inspire yung ating mga anak pag nakita nilang, oy, nandito ang aking tatay at nanay. Yes, Hindi lang opo. sa ganun, kahit na hindi naman nag-achiever yung anak, long mga meeting na kailangan sa school ang magulang, Yes, ay yes. naandun Support tayo, tayo, susuportahan natin. Kasi doon nakikita na
ating mga anak na pinapahalagahan natin sila. Yes, tama po yan, Ma'am Lani. At itong huling verse sa Proverbs 29:17, Ma'am. Discipline your children, and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Oo, totoo naman talaga. Oo. Kapag ka atin pong dinisiplina, hindi po punishment. Discipline, ito yung merong pag-ibig, may pagpapahalaga, at paggalang sa kanila bilang mga bata. Pag sila po ay lumaki, babawi po sila sa atin. Sila yung bibili. Kahit hindi mo na sabihin, Pastor, magkukusa na yan. Yes, sila yung bibili ng groceries ng mga magulang. Pagdating mo ay sasabihin na, Ma, ito, regalo ko sa'yo. Yes, Kahit yes. maliliit na bagay, naaalala tayo ng ating mga anak. Yan po ang nais naming ibahagi po sa inyo para po sa ating red flags topic na ibinahagi po sa atin kanina ng ating resource speaker. At siyempre po, naway nabigyan po namin kayo ni Ma'am Lani ng ilan pang mga paalaala mula po sa banal na kasulatan. Sa huling bahagi, tayo po ay mananalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Maraming salamat sa inyo pong pagkakataong pinagkaloob sa amin upang maibahagi ang mahalagang aral patungkol po sa pagmamalasakit, pagpapahalaga, pag-ibig, at pagsuporta sa amin pong mga anak. Salamat, Panginoon, na ang lahat ng mga manonood, lahat ng mga 4-piece beneficiaries ay makikinabang mula dito sa mga paalaala na amin pong ibinahagi. Pagpalain din ang pamumuhay ng lahat ng inyo pong mga anak, ang lahat ng mga miyembro, mga 4-piece beneficiaries, at lahat ng mga pamilyang Pilipino ay inyong pagpalain, Panginoong Diyos, sa mga pagpapagal sa araw-araw. Meron ding mga pinagdaraanan marahil ang mga pamilya, mga kalungkutan, mga problema, patuloy nawang i-sustain sila. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na pagpapalain ang lahat ng mga parent leaders, lahat po ng mga municipal at city links ay pagpapalain din po ninyo, ang provincial link, at sa mga mataas na pamunuan ng DSWD ay pagpapalain din po ninyo, gabayan po ninyo sila. Maraming salamat sa pagdinig ng aming kahilingan. We pray in Jesus' name. Amen. Sa muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. Siyempre po, patuloy po ninyo kaming napapanood sa Palawan Mission of SDA YouTube channel. At ganoon din po sa Palawan Mission of SDA Facebook pages. Sa Family Hope Radio, Adventist World Radio Palawan, at Hope Channel North Philippines. Sa digital receiver po ng Channel 45 sa Metro Manila at sa GSAT Channel 37. Kami po ang inyong mga ka-4-piece. Ako po si Pastor Amil Ray. Ang inyo pong lingkod, Lani Flor Malabad. Kami po ay naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag, at uunlad para sa kinabukasan. Narinig natin ang iba't ibang red flags ng mga bata at kung paano natin matutulungan ang ating mga anak. Nabigyang linaw din na ang pagtambay sa magulang sa labas ng school at hindi pagpasok ng mga bata sa ECCD centers ay maaaring makakahadlang sa paghubog ng kanilang emosyonal, intelektual at sosyal na kapasidad. Alam kong marami tayong agam-agam, subalit, Sa tahanan nagsisimula ang konkretong pagkakakilanlan ng mga bata at ang school ang pumupuno nito. dahil kami ay naniniwala na ang pamilyang Pilipino ay Masaya! Matatag at unlad para sa kinabukasan.